Kahit nakakulong, tuloy ang proclamation rally ni Pastor Apollo Kibuloy kagabi. Ang kanyang mga kalyado binanatan ng Administrasyong Marcos. Nasa frontline balitang yan si Brian Basa. Kalooban daw ng Diyos ang pagtakbong senador ng founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Nakita ko na ba, kalooban ng Ama na ako'y papapasukin dito sa magulong mundo ng politika. Recorded video ni Kibuloy ang pinalabas sa kanyang proclamation rally kahapon sa Inares Sports Arena sa Pasig. Kasalukuyan kasing nakakulong ang pastor dahil sa mga kasong qualified human trafficking at child sexual abuse. Present din sa rally ang mga kapwa niya kaalyado ng mga Duterte tulad ni re-electionist Senator Bato de la Rosa. Nakiusap siya ng boto. Mahihirapan daw siyang ipagpatuloy ang laban kontra kriminalidad kung kakaunti lang silang magkakakampi sa Senado. Ang kasuporta ko doon sa aking laban ay si Senator Bungo at si Senator Robin Padilla. So pag magbutuhan, tatlo lang kami, talo pa rin. Ang iba pang nasa Senate slate ng PDP, gaya ni Attorney Jimmy Bondoc, binatikos ang 2025 national budget. Isipin niyo, mga tao walang sala, kinukulong sa ospital. Pero yung mga nagpapalsify ng budget, malaya. Naglabas din ng gigil sa Administrasyong Marcos ang iba pang supporter ng PDP at ni Kibuloy. Deretsahang bumanat sina Ipanaw Party List nominee ka Eric Celis at Lorraine Badoy. Bulok at kurakot ang namumuno sa gobyerno na baon sa utang ang bayan niwan, ngunit ang nagnakaw pa ang nasa Malacanang. We are now a communist state and that this country is being run by the CPP, NPA, NDF and its puppets. Pati si Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema nanawagang huwag iboto ang mga kongresistang pumirma sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang Pangulong Duterte lamang at ang Vice President Sara Duterte ang nagpoprotekta sa ating lahat mula sa mga kriminal, drogista at terorista. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.